Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng kalinga at serbisyo mula sa Bangsamoro at para sa Bangsamoro, muling nagkaloob ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government Program ng 40 million pesos na pondo sa Cotabato Regional Medical Center kahapon, October 28, 2025. Malugod na tinanggap ng CRMC Management ang tseke bilang bahagi ng pagpapatuloy ng programang naglalayong mapalawak ang serbisyong pangkalusugan sa mga kababayan, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang Cotabato Regional Medical Center ay kabilang sa mga pioneer partner hospitals ng programang Ambag na patuloy na tumatanggap ng tulong pangkalusugan mula sa Bangsamoro Government upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga mamamayang Bangsamoro at iba pang residente sa loob at labas ng rehiyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdulrauf Makakua at ng buong puwersa ng Ambag Program, nananatiling matatag ang naturang programa sa layunin nitong maihatid ang dekalidad na serbisyong medikal. Sa pagpapatuloy ng ika-4 na regular na sesyon ng Bangsamoro Parliament Session No. 111 kahapon October 28, 2025, inaprubahan ng mga mambabatas ang pinagsamang ulat ng Committee on Local Government and Committee on Good Governance, Accountability of Public Officers and Investigation of Blue Ribbon kung ugnay ng isinagawang investigasyon sa paggamit ng Local Government Support Fund. Sa pamamagitan ng pag-adapt sa naturang ulat, muling pinagtibay ng rehiyonal na pamahalaan ang kanilang paninindigan sa transparency at accountability sa pamamahala ng pondo ng bayan. Ayon sa ulat, ipinatupad ang LGSF alinsunod sa mga itinakdang patakaran sa pananalapi. Subalit binigyang diin ng committee ang pangangailangang palakasin ng audit system, paigtingin ang monitoring at pagbutihin ang mga mekanismo ng pangangalaga upang matiyak na maging patas, malinaw at naaayon sa prinsipyo ng moral governance ang mga sumusunod na paglalabas ng pondo. Kasabay nito ay naprubahan rin ng Parliament ang calendar of sessions para sa ika-4 na regular session na nakatakdang ipagpatuloy sa November 10 at magtatapos sa January 29, 2026. Samantala, umusad naman sa ikalawang pagbasa ang proposed Bangsamoro Parliamentary Districting Act of 2025 na naglalayong bumuo ng 32 parliamentary districts sa buong rehiyon bilang paghahanda sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Nasa 320 na pamilya mula sa Barangay Poblacion 7, Cotabato City na naapektuhan ng sunog ang tumanggap ng emergency shelter assistance mula sa Ministry of Social Services and Development. Ginaganap ito sa People's Palace ground floor mula October 28 hanggang 30, 2025 sa pangangasiwa ng Disaster Response and Management Division. Sa kabuuan, 256 na pamilya na totally damaged ang bahay ay tumanggap ng 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos, habang 47 pamilya naman ang na nagtamo ng major damage ang kabahayan ay tumanggap ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Samantala, 17 na pamilya na partially damaged ang bahay ay tumanggap ng 15,000 pesos bawat isa. Samantala, namahagi rin ng tulong pinansyal ang MSSD sa 59 benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program sa bayan ng Piagapo noong October 17, 2025. Bawat pamilya ay tumanggap ng 9,000 rice subsidy. Ang Unlad Pamilyang Bangsamoro Program ay pangunahing inisyatiba ng MSSD na layuning mapabuti ang kabuhayan at kalusugan ng mga vulnerableng pamilya sa Bangsamoro. Samantala, ipinagdiwang ng MSSD at LGU Pagalungan ang National Elderly Filipino Week noong October 28, 2025. Mahigit 150 senior citizens mula sa iba't ibang barangay ang lumahok sa aktibidad. Kinilala rin ng Federation of Senior Citizen Association of the Philippines Barangay President sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa kapwa nakakatanda. Namahagi ang MSSD ng assistive devices sa 18 senior citizens na may mobility concerns, kabilang ang wheelchairs, crutches, single canes, quad canes at walkers upang mas padali ang kanilang paggalaw at pang-araw-araw na gawain. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa unang 100 na araw ng pamumuno ni Jojo Mayor Ed Sirtan, formal na ipinagkaloob ng Ministry of Labor and Employment Sulu Field Office ang 20 na set-apart mobile vending carts sa mga benepisyaryo mula October 20 hanggang 2022.
Kabilang sa nakinabang ang 7 benepisyaryo sa Jolo Local Government Unit, 3 estudyante ng Sulu State College, 5 miyembro ng Moro National Liberation Front at 5 balikloob beneficiaries mula sa Camp Buddato, Tagbak, Indanan, Sulu. Siniguro ng SSE na matutulungan ang kanilang benepisyaryo sa pamamagitan ng 5,000 pesos panimulang puhunan, lalo na't karamihan sa kanila ay umaasa sa maliliit na negosyo para sa kabuhayan ng pamilya. Ang Set a Cart Project ay bahagi ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ng MOLE na nagbibigay ng oportunidad sa kabuhayan gamit ang mga vending carts na may kumpletong kagamitan tulad ng bisikleta, solar light, stove, timbangan at kitchen tools. Binigyang diin ng MOLE na patuloy ang kanilang misyon na palakasin ang kabuhayan ng mga Bangsamoro saan man sila naroroon. Nagsagawa ng lecture at simulation archaeological dig sa pangunguna ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage bilang pagdiriwang ng Museum and Galleries Month. Ang detalye sa report na ito. Sa pagdiriwang ng Museum and Galleries Month, pinangunahan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang isang natatanging aktibidad na pinamagatang From Dirt to Exhibit, an Introduction to Archaeology, noong October 28, 2025 na ginanap sa Bangsamoro Museum. Ang programang ito ay naglalayong buhayin ng interes at pagpapahalaga sa arkeolohiyang Bangsamoro. Dinaluhan ito ng mga estudyante, cultural workers at museum enthusiasts na sabik maranasan kung paano maging isang archaeologist for a day. Nagbigay ng lecture hinggil sa Introduction to Archaeology na tinalakay ni archaeologist Andrea Malaya Ragragio at Reconstructive Archaeology na ipinaliwanag ni archaeologist Ruben Claro Reyes IV mula sa University of the Philippines. Ibinahagi ng mga eksperto ang kahalagahan ng arkeolohiya sa pag-unawa sa nakaraan at sa pangangalaga ng mga pamanang kultural. Isang simulated excavation naman ang isinagawa kung saan aktual na naranasan ng mga kalahok ang proseso ng paghuhukay, pagkilala at pagdudokumento ng mga artifacts. Sa bawat patong ng lupa na kanilang binuksan, natutunan nila kung paano binubuo ng mga arkeologo ang mga kwento ng nakaraan mula sa mga labi ng kasaysayan. Nananawagan ako sa mga kapwa ko student na mas mag-participate tayo sa mga ganitong program kasi hindi lang ito like basta-basta na program. We could develop so many things dahil sa program na ito. Like for example, the acknowledgement or the better understanding about our culture and heritage. And of course, today kasi ang topic namin is about archaeology. So we could have so much fun in the activities na prepare nila, and we could be the better version of ourselves. Ang aktibidad na ito ng BCPCH ay naging daan upang mapalaganap ang kaalaman at pagpapahalaga sa arkeolohiya bilang bahagi ng pangangalaga sa kulturang pamana ng Bangsamoro. Ipinakita rin ito ang kanilang layunin na mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang yaman ng kasaysayan ng rehiyon. We decided to conduct the archaeological training since the BARM region is still still longing for this kind of activity like archaeological expeditions, no? Because there are new data or information that can be discovered or gathered through archaeological digs, no? So just like what happened in the recent excavation in Lanao del Sur, new data was gathered in the site, no, about the history in Lanao del Sur. So we are going to make this activity to raise the public awareness about this discipline, archaeology, that our students and also cultural workers will be interested and be aware of what we do in the commission, which is also part of our program, writing the Bangsamoro history, which archaeology is a significant contributor to the body of knowledge. Sa pamamagitan mga ganitong programa, umaasa ang Bangsamoro Museum na mas maraming kabataan at mamamayan ang mahihikayat na kilalanin, pangalagaan at ipagmalaki ang mayamang pamanang kultural ng Bangsamoro. Isang pamana ng lupang nagkukwento ng ating pinagmulan at pagkakakilanlan.
Ipinapaalala ng pagdiriwang na ito ang mahalagang papel ng mga museo at galeriya bilang tagapangalaga ng sining, kasaysayan, pananampalataya ng sambayan ng Pilipino at mga institusyong patuloy na nagbubuhay sa ating mga kwento, pakikibaka at pagkakakilanlan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Luzon ang Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BERMM, Sorsogon, Northern Mindanao, Caraga, Masbate at Sorsogon. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barn Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barn Ready at Barn Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barn Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BERMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.